Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, mainit po ang balita na ang mga mambabatas natin ay hindi lang po sa paggawa ng batas, mga katambay. Mga magician din po sila. Sila po ang mga magician. Ito po, nakikita niyo po mga katambay, sila po ang mga magician. Sabi po ng Senado. Pakinggan po natin ang balita para malaman natin ang mga magic na nagaganap sa Kongreso. Ito po mga katambay, pakinggan po natin ang balita at saka po tayo magkomento sa mga magician. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Magical Project. Ganito inilarawan ni Senator Amy Marcos ang isang proyekto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitna ng pagdinig kaugnay ng umano'y suhulan sa People's Initiative. Ikinagulat niya at ng ilan pang senador ang 26.7 billion pesos na budget ng Aninay Magical Project na ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP ng DSWD. Kinwestiyon ito ng mga senador lalo pat hindi sila pamilyar sa programang ito. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. Tanong ni Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito, ito ba ay proyekto sa pagitan lang ng House of Representatives at DSWD? Dahil aniya walang ideya ang Senado tungkol dito. Parehong reaksyon din ang nanggaling kay Senator Ronald Bato de la Rosa. If this WD declares that is foreign to them, saan yung galing itong budget? Baliktad na pala ang budgeting process natin. Dagdag ni Senator Bato, kung Kongreso na ba aniya ang magdedesisyon sa proyektong i-implement ng ahensya at hindi na sila ang magre-request nito. Tugon naman ni DSWD Undersecretary for Legal Affairs Fatima Alia Di Mapuro, hindi ito eksklusibong proyekto kundi isang regular project ng ahensya, ngunit kasalukuyan pang inaayos ang mga regulasyon o guidelines kaugnay nito. Ayun po mga katambay, nakita nyo po ang nangyayari po sa ating kaperahan na hinahawakan po ng Kongreso at ng Senado, mga katambay. Nakita nyo po kung gaano kalaki ang nagiging magic lang. 26 plus billion. Sa isang taon lang po yon. Gagastusin po sa isang taon yon. Di po ba? Nang walang programa. Nung matuklasan po ng Senado, yung AKAP na sinasabi po ni Senator Amy, hindi pamilyar sa kanila yung ginawa ng Kongreso para mag-budget at hindi po yun na pag-uusapan po sa ginagawa pong budget taon-taon po. Kailangan po kasi yan, may mga budget hearing pa po yan. At ang ahensya po, ang tama ang sinabi ng Senado, ang ahensya po magre-request ng budget nila. Mga katambay, hindi po ang Senado ang masusunod kung magkano iba-budget sa mga ahensya. Hindi po, Kongreso pala. Hindi po Kongreso ang magsasabi kung magdidikta kung magkano ang iba-budget nila sa bawat department ng gobyerno, mga katambay. Ibang klase na po ang Kongreso natin ngayon. Matindi. Kung maglustay, di umano ng pera, kung totoo ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, napakalaki po ang gugugulin na pera ng bayan, wawaldasin dahil dyan sa tsatsya na kanilang ipinupus ng Kongreso. Di po ba? Yung People Initiative na yan, mga katambay. Grabe! Samantalang ito yung problema natin sa pag nagtataas ang bilihin, wala silang ginagawang aksyon. Pero dito sa tsatsya, ginagamit nila isang ahensya ng DSWD. Di po ba? Para doon ilagay, di umano, doon sa mga investigasyon ng Senado ngayon. Di po ba? Para gamitin ang DSWD para sa mga kababayan natin
na ang pagtulong na gagawin nila, may kakibat na, kakibat, kakabika. Mahirap magbigas ng dire-diretsong Tagalog, mga katambay. Kaakibat. Yung po, kaakibat. Biruin mo, nakapalit. Ganun po ang nangyayari po ngayon sa Kongreso eh. Kaya yung sinasabi natin PI na yan, meron pong under the table po yan na hindi natin alam kung ano ang plano ng Kongreso. Kasi hindi ba budgetan po yan, mga katambay, ng ganun kalaki. Di po ba? Isa lang po yan sa natutuklasan pa nila, yung 26 plus billion. Gaano kalaking pera yon, mga katambay? Yung 26. Di po ba? Para lang ipanuhol mo sa mga pirma. Di po ba? Grabe, maglustay talaga. Nakapangihinayang lang po na yung kaperahan po ng bansang Pilipinas, sa ganito lang po natin matutuklasan. Pero investigasyon po nila yan eh. Sa komento ni Kamanong, wala naman po makukulong dyan. Yan po hanggang hearing na lang sa tingin ni Kamanong. Alam nyo naman po ang Senado, pagka nag-imbestiga, katulad niya, puro sila mambabatas, yan po matatabunan lang na matatabunan ng issue yan, di po ba? Dahil sila po magaling gumawa ng pangtakip sa mga issue pagdating sa kanila. Yan po ang nakikita naman ni Kamanong. Kahit yan gaano kalaki ang lumabas na numero, mawawala rin po yung issue na yan. Magagaling po, di umano ngayon, ang mga enforcement ng gobyerno natin ngayon sa tingin ni Kamanong. Di po ba? Lalo ang media. Di po ba? Napakahusay. Di umano mag-twist. Di po ba? Samantalang ito, nakaka-ano lang po do. Si BP Sara, 120 million, gigil na gigil lang media. Gigil na gigil lahat. Pero wala naman napatunayan, di po ba? Pambira. Pati sa COA, wala. Walang nailabas na may anomalya, 120 million ni Sara. Pero ito, pambihira, Congress, isa pa lang ito na natutuklasan. 26 plus billion. Gaano karaming tuni-tuniladang bigas yan, mga katambay. At ito, makakabili na rin ng barko ito. Doon sa problema natin, sa kakulangan natin ng pagdepensa natin sa West Philippine Sea. Di po ba? Dahil napakaraming barko ng China. Pero ito, walang pakialam. Wala silang pakialam na ubusin. Para lang siguro sa tingin ni Kamanong, sa kanilang ambisyon. Di ba? At ipinupos na rin po ngayon ng Pangulo. Di ba? Pangulo, pinupos na rin yung tiyatsa. Kaya hindi natin malaman. Kasi may mga matatalino tayong mga analyst na doon nga sa isang vlog ko, sinasabi nga ni Dr. Carlos, isang mahusay na analyst, hindi natin kailangan sa ngayon na umasa sa mga investor ng ibang bansa. Yung mga negosyante natin dito, kakayanin natin, improve lang natin, suportahan natin yung mga local natin na mga negosyante. Di po ba? Kasi ang pera natin, limitado pa lang para tayo mag-ubos. Yan nga po, di po ba? Anong ginagawa ng Kongreso? Limitado ang pera natin. Nagkakautang-utang pa tayo, mga katambay, sa labas ng bansa para sa mga budget nila taon-taon na kinakapos. Pero kung maglustay pala sila ng pera, mga katambay, grabe, 26 plus billion, ipamimigay mo lang yan na walang balik. Di ba? Kung iyan itatayo mo na lang ng mga negosyo sa Pilipinas, ang gobyerno ang may-ari, may pakinabang pa. Pati yung maraming mabibigyan ng trabaho po yan, mga katambay. Ilang pabrika po ang maitatayo ng 26 billion sa buong Pilipinas, mga katambay, para lang lustahin mo sa tiyatsa. Di po ba? Hindi lang po yan ang nakikita ni Kamanong. Marami pa yan na numero na lalabas. Di po ba? Nakakalungkot lang ang ating bayan. Di ba? Sila-sila. Senado, di ba? Sila-sila ngayon na nagsisiraan, nagbabatuhan ng putik. Di ba?
na nagiging parang malinis ang isang panig. Sa susunod naman, babato rin itong Kongreso para siraan naman itong Senado. Yan ang mga naitutulong din sa atin ng Kongreso at Senado, mga katambay. Sa kahirapan, sa nagmamahalang bilihin, nagtataas ang gasolina, lahat na. Ang itinutulong sa atin ng Senado at Kongreso, lalo ang Kongreso ngayon, maglustay ng bilyon-bilyon salapi. Araw-araw, hearing na. Nakita niyo na ba? Pati ang Senado ngayon, naglulustay na rin ng pera dahil ilang beses sila nag-hearing sa Senado. Hindi naman libre yan. Milyon-milyon ang ginagastos ng hearing. Alam natin yan. Di ba mga katambay? Kawawang-kawawa si Juan de la Cruz. Ganyan pala. Natutuklasan din natin sa mga ganyang exposition o nilalatag, di po ba, ni Senator Amy Marcos. Di po ba? Yung mga natutuklasan po nila. Nalalaman natin, di po ba, na ganyan pala ang korupsyon, di umano. Pag ikaw ay politiko, lalong nasa power ka at mataas ang iyong katungkulan, talaga palang napakadali pa lang nilang gumawa at mag-release ng ganyang kalaking pera. Di mo ba? Kung hindi po yan lumabas, babay na. Babay na ang 26 plus billion. Pero sa tingin ni Kamanong, mahirap na rin pong ibalik yan, mga katambay. Makakalimutan na po yan. Hindi na mababalik sa taong bayan yan. Di ba? Kanya-kanyang bulsa na. Ang mangyayari po dyan, mga katambay, kanya-kanyang silid sa kanilang malalaking bulsa. Di ba? Nakakalungkot lang. Kasama po yan. Ang tanong ni Kamanong, hindi kaya kasama itong programa na ito sa Bagong Pilipinas? Di po ba? Kasi yung Bagong Pilipinas, di po ba? Babangon tayong muli, di po ba? Hindi kaya ito yon, di po ba? Yung 26 plus billion. Kasi nakita nyo naman yung kick-off rally nila, di ba? Sinabi ng Pangulo. Una-una, bawal ang tamad. Di ba? Bawal ang makupad. Bawal ang kurap. Di ba? Bawal ang kurap. Isama na rin natin yung bawal ang magnanakaw sa gobyerno. Di po ba? Ano pa ba idadagdag natin? Bawal ang adik. Di ba? Bawal ang drug lord. Bawal ang mga smuggler. Di ba? Bawal ang mga mandarambong. Di ba mga tambay? At marami pang plus na bawal. Yan ang gusto ng ating pamahalaan ngayon. Di ba? Para ang bagong Pilipinas, babangon muli. Di ba? Di bali tayo maglustay ng bilyon-bilyon na salapi para maipus natin ang tsatsya. Kasi ang tsatsya ang makapagpapababa ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Di ba? Na ang pangarap ng Pangulo ay 20 pesos. Pangarap. Sana'y hindi na bangungutin. Dahil pangarap, maraming nangangarap na binabangungot. Di umano. Nakakalungkot lang. Yung pangarap, talagang mangangarap na rin tayo, mga katambay. Sasamahan na natin ang Pangulo na tayo mangarap din sa 20 pesos. Huwag na tayong umasa sa pangako dahil ang tama ang sabi ng iba, pangarap lang yan. Di ba? Nakakalungkot. Natatawa lang ako, mga katambay, pero malungkot na ganito pala ang lakaran ng gobyerno sa ating bansa. Na ang pera, ang lalaki. Ang lalaki. Grabe. Tapos sasabihin sa'yo, maging disiplinado ka. Kailangan ng mga Pilipino maging madisiplina. Sila ba, may disiplina ba sila humawak ng pera? Di po ba? Kaya mga Pilipino rin, walang disiplina. Sa tingin ni Kamanong, mas kauna-unahan silang walang disiplina, di ba? Lalo sa kaperahan. Ay, nako. Yun lang po, mga katambay. Ang napakalaking magic na nagaganap po sa Kongreso. Sana po, yan po merong patunguhan. At yan po, ganyang kalaking sinasabing,
ni Senator Amy Marcos, sana makasuhan yan, sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, di po ba? Yung mga ganyan kalalaking numero na wala pang programa, binabudgetan mo na. Bawal sa batas po yan ginagawa ng Kongreso, di po ba? Kaya lang, sila gumagawa ng batas Kaya nilang lusutan yan. Sa tingin ni Kamanong, ganyan kagagaling ang ating mga politiko sa Pilipinas. Di po ba? Kayang-kaya nila lahat. Di po ba? Dahil sa pera. Sa pera. Muli po, mga katambay, si Kamanong po. Tambayang Makabayan. Ganyan po talaga ang buhay. Sa bagong Pilipinas, babangon tayong muli. Mahalin natin ang ating bansa. Laban lang, may pag-asa pa tayo. Tiis-tiis lang. Paalam. Bye-bye.